Pera o buhay ng anak natin? Pinili ni Dante ang pera. Habang hinihingal si Tala sa loob ng ICU, ang asawa ko ay nagpapakasasa sa yakap ng iba. Bitbit ang perang dapat ay pambayad sa operasyon. Sabi niya, ganoon daw talaga ang buhay. May kailangang isakripisyo, pero hindi ako papayag. Ako si Len, at sisiguraduhin kong ang bawat sentimong ninakaw niya ay magiging mitya ng kanyang pagbagsak. Handa ka na bang makita ang bango ng isang inang inapi? O mananatili ka na lang bang luhaan sa tabi? Nakuha ko na ang lahat ng pera sa bangko, babe. Yes, clear na ang account. Hayaan mo na si Len. Wala naman na siyang silbi kundi mag-amoy sibuyas at maging pabigat sa buhay ko. Sa wakas, makakaalis na tayo pa Sydney ngayong gabi. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa dibdib ni Len. Nakatayo siya sa likod ng bahagyang nakaawang na pinto ng balkonahe habang hawak-hawak ang lumang plansa. Sa ibabaw ng kabayo ay ang paboritong asul na polo shirt ng kanyang asawang si Dante. Kanina lamang ay maingat niyang pinaplansa ang mga gusot nito. Ang kanyang mga daliri ay malumanay na humahagod sa medyo nis-nis na kwelyo ng damit. Naisip pa niya kanina na sa kabila ng hirap nila sa pag-iipon para sa operasyon sa puso ng kanilang 5 taong gulang na anak na si Tala ay nananatiling matatag ang kanilang pamilya. Isang napakalaking pagkakamali. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang buong mundo. Nanikip ang kanyang lalamunan na tila may nakabara at ang kanyang mga kamay at paa ay biglang namanhid. Ang amoy ng fabric conditioner na kanina ay nagbibigay sa kanya ng gaan ng loob ay biglang naging nakasusulasok. Muntik na niyang mabitawan ang mainit na plantsa, ngunit napahigpit lamang ang kanyang hawak dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo at ang tanging naiiwan ay isang nakakabinging katanungan sa kanyang isipan. Ano ang mas masakit? Ang ipagpalit ka sa ibang babae o ang nakawin ang huling pag-asa at buhay ng sarili mong anak? Nang marinig niya ang mabigat na mga yabag ni Dante papasok sa silid, mabilis na ibinaba ni Len ang plansa. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang kanyang telepono upang buksan ang aplikasyon ng kanilang bangko. Ang mga numerong bumungad sa screen ay tila pilit na dumudurog sa kanyang natitirang katinuan. Zero balance. Ang perang inipon nila ng 5 taon, ang mga donasyong hiningi niya ng nakaluhod sa mga kamag-anak, ang huling pantawid buhay para sa butas na puso ni Tala ay naglaho na parang bula. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Dante. Maayos ang bihis, pabango ay humahalimuyak at walang kahit anong bakas ng konsensya sa kanyang mukha. Dumiretso ito sa kabinet at nagsimulang maglabas ng isang malaking maleta. Hindi makapagsalita si Len. Ang boses niya ay tila ninakaw kasama ng kanilang pera. Lumapit siya kay Dante, hawak ang teleponong nagpapakita ng walang lamang bank account. Tiningnan lamang siya ng kanyang asawa nang may malamig at mapangmataas na paningin. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Len. Pera ko yan. Ako ang nagpakapagod sa kumpanya habang nakaupo ka lang dito sa bahay." Malamig na wika ni Dante habang padarag na isinisiksik ang mga damit sa loob ng maleta. "Huwag mong isumbat sa akin ang sakit ni Tala. Kung inalagaan mo lang sana ng maayos ang sarili mo noong pinagbubuntis mo siya, hindi sana siya sakitin. At kung naging asawa ka lang sana na marunong mag-ayos at hindi amoy mantika palagi, hindi sana ako maghahanap ng iba." Ang mga salitang iyon ay sumampal kay Len nang mas malakas pa sa anumang pisikal na pananakit. Ibinunto ni Dante sa kanya ang sisi sa sakit ng kanilang anak at sa pagkakasira ng kanilang pamilya. Ginamit nito ang kanyang mga sakripisyo upang palabasin siyang walang kwenta. "Dante, maawa ka naman sa anak natin." Basag ang boses na pagsamo ni Len. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, ngunit pilit siyang nananatiling nakatayo. Bukas na ang schedule ng surgery niya. Oras na hindi natin maibayad yan.
Mamamatay si Tala. Kunin mo na ang lahat sa akin. Isama mo na ang babae mo. Pero ibalik mo ang pera ng anak mo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Sa halip na maantig, isang mapaklang na ngiti lamang ang sumilay sa mga labi ni Dante. Isinara niya ang maleta at hinawakan ng hawakan nito. Matagal na akong patay sa bahay na ito, Len. Gusto kong mabuhay at hindi ko magagawa yon kung mananatili ako sa pamilyang puro na lang problema at bayarin. Kaya mo na yan. Diskartehan mo. Akmang tatalikod na si Dante nang biglang pumunit sa katahimikan ng gabi ang isang matinis at garalgal na pag-ubo mula sa kabilang silid. Napalingon si Len. Ang kanyang puso ay tila iniluluwa sa matinding kaba. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kwarto ng anak. Naabutan niya si Tala na nakahiga sa maliit na kama. Ang paghinga nito'y hirap at putol-putol. Ang maliliit nitong kamay ay mahigpit na nakadiin sa dibdib, habang ang mga labi ay unti-unting nawawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay malalaki, puno ng takot at pagkalito. Mabilis siyang lumapit at niyakap ang anak. Pilit inaalalayan ang nanginginig nitong katawan. "Anak, nandito si Mama." Mahina niyang bulong, kahit ramdam niyang kulang ang mga salita laban sa sitwasyong yon. Dahan-dahan siyang tumingala sa pintuan. Naroon si Dante, nakatayo, may hawak na maleta, tahimik na nakatingin sa kanilang dalawa. Sa pagitan nila, ang hangin ay mabigat, puno ng hindi masabi, habang ang bawat segundo ay tila nagiging mas kritikal kaysa sa nauna. "Dante, tulungan mo kami. Tumawag ka ng ambulansya. Huwag mo kaming iwan, parang awa mo na." Sigaw ni Len. Ang kanyang luha ay tuluyan ng bumuhos, humahalo sa malamig na pawis ng kanyang anak. Tinitigan ni Dante ang mag-ina. Sa isang maikling sandali, nakita ni Len ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ngunit kasabay niyon ay ang pag-ilaw ng telepono ni Dante. Isang mensahe mula sa ibang babae, isang tawag patungo sa bagong buhay na walang pasanin. Unti-unting umurong si Dante. Iniiwas ang kanyang paningin mula sa asawang nagmamakaawa at sa anak na nag-aagaw buhay. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang malakas na paglapat at pagkakasara ng pintuan sa ibaba ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, tila naghuhudyat ng pagkaputol ng huling sinulid na nag-uugnay sa kanilang pamilya. Naiwan si Len sa loob ng madilim na silid, yakap-yakap ang anak na unti-unting nawawalan ng lakas, habang mula sa labas ng bintana ay unti-unting naglalaho ang tunog ng papalayo at nagmamadaling makina ng isang sasakyan. "Kasalanan mo kung bakit umalis ang anak ko, Len. Huwag kang iyak ng iyak dyan dahil simulat sa pool, ikaw ang nagtulak sa kanya na maghanap ng ibang kandungan." Ang boses ni Doña Aurora ay kasing lamig ng marmol na sahig ng kanyang malaking bahay. Habang nakaluhod si Len sa paanan ng kanyang biyenan, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at nanghihinang tibok ng sariling puso. Kagagaling lamang niya sa pampublikong ospital kung saan naiwan si Tala sa ilalim ng obserbasyon ng mga nurse. Ang amoy ng antiseptic at ang nakasusulasok na hangin ng charity ward ay tila nakakapit pa rin sa kanyang damit. Isang kabaligtaran sa halimuyak ng mamahaling kandila at mga sariwang bulaklak sa loob ng mansyon ni Aurora. Tumingala si Len. Ang kanyang mga mata ay mugto at puno ng pagsusumamo. Hindi niya alintana ang sakit ng kanyang mga tuhod na nakabaon sa matigas na sahig. "Ma, nagmamakaawa po ako. Alam niyo pong kinuha ni Dante ang lahat ng pera para sa operasyon ni Tala. Isang gabi lang po ang hinihingi ko. Kahit pautang lang muna para hindi mahinto ang gamutan ng bata. Mamatay po ang apo niyo kapag hindi siya naoperahan." Isang mapaklang tawa ang itinugon ni Aurora bago ito dahan-dahang humigop mula sa kanyang tasa ng tsaa. Ang kanyang mga daliring puno ng mamahaling singsing ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. "Apo? Paano ko sisiguruhing apo ko nga ang batang iyon?
Sa itsura mong yan na parang laging galing sa palengke, hindi nakapagtatakang gumawa ka ng paraan para makatali ng lalaking tulad ni Dante. At huwag mo akong tawaging ma, dahil hinding-hindi kita itinuring na pamilya. Tila may kung anong mabilis na bagay na humati sa pagkatao ni Len. Ang bawat salita ni Aurora ay punong-puno ng lason na dahan-dahang pumapatay sa natitira niyang dangal. Pinanood ni Len kung paano ayusin ni Aurora ang kanyang seda na nightgown. Isang simpleng galaw na nagpapakita ng labis na kaginhawaan habang ang sarili niyang anak ay naghihingalo sa isang pasilyong walang bentilador. Naisip ni Len ang mga hapon na iginugol niya sa paglilinis ng bahay na ito, ang mga pagkakataong pinagsilbihan niya si Aurora na parang tunay na ina. Umaasang balang araw ay matatanggap din siya nito. Ngunit sa harap ng kamatayan ng kanyang anak, ang lahat ng sakripisyong yon ay itinapon lamang sa basurahan. Ang bawat pagmamano, ang bawat pagtitiis sa mga pasaring nito ay wala palang halaga. Alam niyo po ang totoo. Mahinang wika ni Len. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pighati. Alam niyo pong hindi ako nangaliwa. Alam niyo ring ninakaw ni Dante ang perang dapat ay pambuhay sa anak niya. Bakit niyo po ito ginagawa? Tao rin po kayo? Naging ina rin po kayo? Tumayo si Aurora at lumapit kay Len. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Yumuko siya ng bahagya upang magkatapat ang kanilang mga mukha. Ginagawa ko ito dahil gusto kong mawala ka na sa buhay namin. Matagal ko nang sinabihan si Dante na hindi ka nababagay sa amin. At kung kailangang mamatay ang batang iyan para tuluyan ka ng lumayo, baka iyon na nga ang nararapat na kabayaran sa ambisyon mo. Napaatras si Len. Nanginginig ang kanyang katawan sa matinding takot at pagkabigla. Hindi niya inakala na ang isang lola ay makakapagsabi ng ganoong kahilingong laban sa sarili nitong dugo at laman, dulot lamang ng matinding puot. Mahigpit niyang kinuyom ang laylayan ng kanyang lumang blusa hanggang maramdaman niya ang pagbaon ng kanyang mga kuko sa palad. Bahagyang kirot ang umabot sa kanya, sapat upang muling magising ang kanyang diwa mula sa pagkabigla. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya ang katotohanan na hindi na niya maaaring ipagwalang bahala. Lalabas ako ng bahay na ito, Aurora. Mariing sabi ni Len. Sa unang pagkakataon ay hindi na siya gumamit ng po at opo. Pero tandaan mo ito, hinding-hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Mabubuhay ang anak ko at sisiguraduhin kong pagbabayaran ninyong mag-ina ang bawat luhang pumatak sa gabing ito. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Len, dahilan upang mapalingaling ang kanyang ulo. Ang init ng palad ni Aurora ay nananatili sa kanyang balat, ngunit ang apoy sa loob ng dibdib ni Len ay mas matindi pa rito. Wala kang mapupuntahan, Len, banta ni Aurora habang itinuturo ang pinto. At bukas na bukas din, ipapahakot ko ang lahat ng gamit niyo sa apartment. Pinatira ko kayo roon dahil kay Dante, pero ngayong wala na siya, wala ka ng karapatang manatili pa sa anumang pag-aari ko. Magdusa ka sa lansangan kasama ang naghihingalo mong anak. Naglakad palabas si Len ng mansyon nang hindi lumilingon. Ang malamig na simoy ng hangin sa labas ay tila humahaplos sa kanyang namamagang pisngi. Habang naglalakad siya sa gitna ng madilim na kalsada patungo sa ospital, ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Ang luhang kanina ay hindi mapigilan ay tuyo na. Pinalitan ng isang matigas na kapasyahan. Sa labas ng gate ng ospital, isang lalaking nakasuot ng maayos na Amerikana ang nakatayo sa tabi ng isang itim na sasakyan. Kanina pa ito roon, tila may hinihintay. Nang makita siya nito, dahan-dahang lumapit ang lalaki. Ito ang taong nakakita sa kanya noong himatayin siya sa ward kanina. Ang lalaking may malalim na mga mata na tila nakakakita sa kanyang nakatagong sakit. Mrs. Valderrama, tawag ng lalaki sa kanya. Ang kanyang boses ay baritono at may awtoridad.
ngunit may bakas ng malasakit. Huwag kang matakot. Kanina pa kita hinahanap. Ako si Attorney Gabriel Gab Salcedo. May kailangan kang malaman tungkol sa mga transaksyong ginawa ng asawa mo bago siya umalis. Tumingin si Len sa lalaki. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Wala na akong pera, attorney. Wala na akong maibabayad sa inyo. Hindi ko kailangan ng pera mo, Len. Sagot ni Gab habang iniabot ang isang panyo. Kailangan ko ang katotohanan. Dahil ang asawa mo, hindi lang pera mo ang kinuha. Ninakawan din niya ang kumpanyang pinagsilbihan ko at ikaw lang ang susi para mabawi natin ang lahat. Napatigil si Len. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang munting liwanag ang tila sumilip. Ngunit bago pa siya makasagot, isang nurse sa nurse ang mabilis na tumatakbo palabas ng emergency room at tinawag ang kanyang pangalan. Mrs. Valderrama, ang anak niyo po, biglang bumaba ang oxygen level. Kailangan niyo pong pumirma sa waiver ngayon din. Ito na ba ang dulo ng lahat? Ito na ba ang sandaling kukunin sa akin ang tanging dahilan kung bakit ako humihinga? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Len habang mabilis siyang tumatakbo sa mahaba at madilim na pasilyo ang ospital. Ang kanyang mga lumang tsinelas ay halos hindi na lumalapat sa malamig na semento sa sobrang pagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay tila sinasabayan ng masakit na pintig sa kanyang sentido. Pagdating niya sa tapat ng ICU, bumungad sa kanya ang puting liwanag na masakit sa mata at ang bulto ng mga nurse na abala sa loob ng silid kung nasaan si Tala. Nanginginig ang mga kamay ni Len nang abutin niya ang ballpen mula sa nurse upang pirmahan ang waiver para sa emergency procedure. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay bakas ng kanyang panghihina. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang mainit na palad na pumatong sa kanyang balikat. Isang hawak na matatag, tahimik, at puno ng hindi maipaliwanag na katiyakan. Paglingon niya, naroon si Attorney Gab Salcedo, ang lalaking kanina pa sumusunod sa kanyang anino ng pighati. Huminga ka, Len. Hindi ka pwedeng bumagsak ngayon dahil kailangan ka ni Tala. Mahinang wika ni Gab. Hindi ito mabulaklak magsalita, ngunit ang bawat salitang binibitawan niya ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa loob ng dibdib ni Len. Naupo sila sa isang lumang bangko sa labas ng unit. Ang tanging naririnig sa paligid ay ang mahinang ugong ng mga air conditioning unit at ang paminsan-minsang paglakad ng mga gwardya. Inabutan ni Gab si Len ng isang bote ng tubig. Napansin ng abogado ang panginginig ng mga labi ng ginang at ang namumulang bakas ng sampal ni Aurora sa pisngi nito. Hindi nagtanong si Gab, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng galit na hindi para kay Len, kundi para sa mga taong gumawa nito sa kanya. Bakit niyo po ako tinutulungan, attorney? Tanong ni Len matapos ang mahabang katahimikan. Wala na akong kahit ano. Sabi ni Dante, wala akong kwentang asawa. Sabi ng biyanan ko, basura lang ako sa buhay nila. Bakit ka nag-aaksaya ng panahon sa isang taong talunan na? Dahan-dahang binuksan ni Gab ang isang itim na folder na kanina pa niya hawak. Hindi ka talunan, Len. Ikaw ay isang biktima ng isang sistemadong panloloko. At tinutulungan kita dahil si Dante Valderrama ay hindi lang ikaw ang ninakawan. 2 taon ko nang sinusubaybayan ang mga ilegal na transaksyon niya sa kumpanya. Ginamit niya ang pangalan mo, ang pirma mo, para palabasin na ikaw ang kasabwat niya sa paglipat ng mga pondo sa isang dummy account. Tila tumigil ang paghinga ni Len. Ano po? Ginamit niya ang pangalan ko? Yes, Len. Inihanda niya ang lahat bago pa siya umalis. Sa mata ng batas, kung hindi tayo kikilos, ikaw ang maiiwang mananagot sa lahat ng utang at nakaw na pera na dinala niya sa Australia. He didn't just leave you, he set you up to go to jail. Paliwanag ni Gab. Ang kanyang boses ay puno ng seryosong babala. Napahilig si Len sa sandalan ng bangko. Ang kanyang paningin ay nagdilim.
Ang sakit na naramdaman niya kanina dahil sa pagtataksil ni Dante ay nahaluan ngayon ng matinding takot. Hindi lang pala buhay ng anak niya ang nakataya, kundi maging ang sarili niyang kalayaan. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay binuo ang bawat hakbang ng kanilang pagsasama para lamang maging sanggalang sa kanyang mga kasalanan. Pero may isang bagay na hindi alam ni Dante, pagpapatuloy ni Gab habang inilalapit ang kanyang mukha kay Len. Nakalimutan niyang ang isang inang tulad mo kapag nasagad na ay kayang maging pinakamapanganib na kalaban. May nakuha akong dokumento mula sa isang impormante sa bangko. Bago niya nailipat ang huling bahagi ng pera para sa flight nila ni Miranda, nagkaroon ng system error. Ang pera ay kasalukuyang floating o nakabitin sa system sa loob ng susunod na 48 oras. Nabuhayan ng loob si Len. Ibig sabihin, pwede pa nating mabawi? Hindi lang basta mababawi, Len. Pwede nating i-freeze ang lahat ng assets na dala niya. Pero kailangan nating mapatunayan na ang perang iyon ay galing sa panloloko at kailangan para sa buhay ng isang bata. Kailangan nating maghain ng kaso bago sila makalabas ng bansa. Maring sabi ni Gabi. Tumingin si Len sa pinto ng ICU kung nasaan ang kanyang anak. Naisip niya ang bawat sentimo na kinuha ni Dante, ang bawat panlalait ni Aurora, at ang tuso at malanding ngiti ni Miranda. Ang kanyang pagiging mahinhin at matiisin ay unti-unting tinutunaw ng isang bagong damdamin, ang katarungan. Attorney, gagawin ko ang lahat. Kahit ubusin ko ang natitira kong lakas, hindi ko hahayaang magtagumpay sila habang ang anak ko ay naghihingalo. Pahayag ni Len, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Tumayo si Gab at inilahad ang kanyang kamay. Kung ganoon, magsimula na tayo. Pero bago ang lahat, kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito para maging opisyal akong abogado mo. Kinuha ni Len ang panulat, ngunit bago pa lumapat ang tinta sa papel, biglang namatay ang mga ilaw sa buong pasilyo ng ospital. Isang malakas na ingay ng emergency generator ang pumuno sa katahimikan, kasabay ng mabilis na paglabas ng mga doktor mula sa kwarto ni Tala. Nurse, ihanda ang defibrillator. Hindi na tumitibok ang puso ng pasyente. Nabitawan ni Len ang panulat. Ang dilim sa paligid ay tila naging isang malaking bibig na handa siyang lamunin ng buo. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig ni Len sa kanyang likuran. Isang boses na pamilyar, ngunit hindi kay Gab, kundi isang boses na nagmula sa kanyang madilim na nakaraan. Huli na ang lahat, Len. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo kayang iligtas ang kahit na ano. Akala mo ba ay matatakasan mo ang katotohanan, Len? Kahit anong dasal mo, ang nakatadhana ay mangyayari. Ang boses na yon na narinig ni Len sa gitna ng kadiliman ay tila isang malupit na biro ng kanyang gunita. Ngunit bago pa niya mahanap kung kanino nagmula ang boses, ang paligid ay muling naliwanagan nang bumalik ang kuryente. Ang nakita niya ay hindi isang multo ng nakaraan, kundi ang mga doktor na pilit ibinabalik ang pintig ng puso ni Tala. Ang bawat pag-angat ng katawan ng bata dahil sa defibrillator ay tila isang hampas sa kaluluwa ni Len. Pagkaraan ng ilang minutong tila habang buhay, isang mahabang buntong hininga ang narinig mula sa punong doktor. Ang mabilis at sunod-sunod na huni ng monitor ay bumalik sa regular na ritmo. Ligtas ang bata. Sa ngayon, habang ang amoy ng gamot at kaba ay bumabalot sa ospital, sa kabilang panig ng lungsod, isang kakaibang halimuyak ang namamayani. Sa loob ng isang mamahaling penthouse suite sa Makati, ang tunog ng mga nag-uumpugang kristal na baso ay nagsisilbing musika sa pandinig ni Dante at Miranda. Ang liwanag ng mga ilaw ng syudad mula sa malaking bintana ay nagbibigay ng ningning sa suot na brilyanteng kwintas ni Miranda, isang hiyas na binili gamit ang perang dapat ay pambayad sa ospital ni Tala. Cheers, babe! Sa susunod na 24 na oras, nasa Sydney na tayo. Malayo sa amoy mantikang asawa mo at sa maduming buhay dito. Malambing na wika ni Miranda habang humihilig sa balikat ni Dante.
Ang kanyang boses ay parang huni ng sirena, mapang-akit ngunit nakamamatay. Uminom si Dante mula sa kanyang baso ng mamahaling wine. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng pag-alala para sa anak na iniwan niyang nag-aagaw buhay. Deserve natin ito, Miranda. Pagod na ako sa pagiging sunod-sunuran sa kumpanya at sa pakikinig sa mga reklamo ni Len tungkol sa bata. Masyado siyang drama. Ang buhay ay para sa mga taong marunong kumuha ng pagkakataon. Isang mabulaklak na kasinungalingan ang binuo ni Dante sa kanyang isipan upang mapatahimik ang anumang bakas ng konsensya. Pinaniwala niya ang sarili na ang pag-iwan sa pamilya ay isang uri ng paglaya. Para sa kanya, ang anak na may sakit ay isang pabigat lamang sa kanyang ambisyon na maging tanyag at mayaman. Pero babe, paano kung hanapin ka ng mga pulis dahil sa pondo ng kumpanya? Tanong ni Miranda habang ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa butones ng polo ni Dante. Tumawa ng mahina si Dante, isang tunog na puno ng kayabangan. Huwag kang mag-alala. Lahat ng dokumento ay nakapangalan kay Len. Siya ang lalabas na mastermind. Habang nagpapakasasa tayo sa Australia, siya ang magdurusa sa kulungan. Ganoon siya katanga, Miranda. Masyado siyang nagtiwala sa akin, kaya madali siyang gamitin. Sa bawat salitang binitawan ni Dante, tila lalong nagningning ang galit ng tadhana. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, ang tanga na tinutukoy niya ay kasalukuyang nakikinig sa isang mahalagang impormasyon mula kay Attorney Gab. Bumalik ang eksena sa ospital. Inabot ni Gab kay Len ang kanyang tablet. Doon ay nakita ni Len ang isang post sa social media, isang story mula sa isang hindi kilalang account ngunit pamilyar ang lokasyon. Larawan iyon ng 2 baso ng wine sa tapat ng bintanang tanaw ang buong Makati. May caption na, "New beginnings, no regrets." Si Miranda ito, bulong ni Len, ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Nandito pa sila sa bansa. Nagdiriwang sila habang ang anak ko ay halos hindi na humihinga. Ito ang kailangan natin, Len, sabi ni Gab. Ang boses ay puno ng determinasyon. Masyado silang kampante. Ang mabulaklak nilang kasinungalingan ang magiging bitag nila. May kontak ako sa immigration. Kung maihahain natin ang reklamo bago ang kanilang flight bukas ng gabi, hindi sila makakaalis. Kinuha ni Len ang kanyang telepono. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas niya, isang litrato ang bumungad sa kanya. Ang litrato ni Dante at Miranda na magkayakap, kuha sa loob ng suite. Ang kalakip na mensahe ay tila isang sampal na may kasamang lason. Salamat sa donasyon, Len. Don't worry, padadalhan na lang kita ng postcard mula sa Sydney. Sana kayanin pa ng anak mo ang hanggang bukas. Napahigpit ang hawak ni Len sa telepono hanggang sa manginig ang kanyang buong braso. Ang sakit ay naglaho, pinalitan ng isang matigas na kapasyahan na tila bakal. Tumingin siya kay Gab. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pag-aalinlangan. Attorney, huwag na nating hintayin ang bukas. Ngayon na, gusto kong makita kung paano malalanta ang lahat ng bulaklak ng kanilang kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang tawag ang natanggap ni Gab. Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang nakikinig sa kabilang linya. Ano? Sigurado ka ba? Paanong nangyari iyon? Tanong ni Gab sa telepono. Pagbaba ng telepono, tumingin siya kay Len ng may halong kaba. Len, may problema. Ang bangko, binawi nila ang system error status. Nailipat na ang pera sa isang offshore account at ang flight nila, Dante, napaaga. Hindi bukas ng gabi ang alis nila. Sa loob ng 4 na oras, lilipad na sila. 4 na oras. 4 na oras na lang ang natitira bago tuluyang maglaho ang pagkakataon kong mabigyan ng bukas ang aking anak. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Len habang nakatingin siya sa maputlang mukha ni Tala na natutulog sa ilalim ng mga tubo at aparato. Ang bawat segundo
ay tila buhangin na mabilis na kumakawala sa kanyang mga daliri. Habang ang kanyang anak ay nakikipaglaban para sa bawat hininga, ang lalaking nangakong magiging proteksyon nila ay nagmamadali nang takasan ang lahat ng responsibilidad. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Len. Isang buntong hiningang puno ng pait at determinasyon. Len, kailangan na nating umalis. Wala na tayong oras para sa pag-aalinlangan. Marang tawag ni Gab mula sa pintuan ng ICU. Ang boses ng abogado ay matatag, ngunit bakas ang pagmamadali. Dahan-dahang tumayo si Len. Hinawakan niya ang maliit at malamig na kamay ni Tala sa huling pagkakataon bago lumabas. Ang pakiramdam ng magaspang na kumot ng ospital at ang malansang amoy ng gamot ay tila nagpapatibay sa kanyang loob. Ito ang unang hakbang ng kanyang pagbawi. Ang iwanan ang tabi ng kanyang anak upang ipaglaban ang kinabukasan nito. Sa bawat hakbang niya palayo sa silid, nararamdaman niya ang unti-unting pagtigas ng kanyang puso, tila isang bakal na dumaan sa matinding apoy. Sumakay sila sa sasakyan ni Gab. Ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa basang kalsada at ang liwanag ng mga streetlight na mabilis na dumadaan sa bintana ay tila sumasalamin sa bilis ng takbo ng kanyang isipan. We're going to the main office of the bank and then straight to the cybercrime division, paliwanag ni Gab habang mahusay na nilalampasan ang trapiko sa Makati. I have a contact there. If we can prove the signature forgery in the next hour, we can initiate an emergency freeze. Kahit offshore account pa yan. Hindi yan basta-basta magagalaw ni Dante sa loob ng 24 oras. Sapat na ba ang mga hawak nating dokumento, attorney? Tanong ni Len. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa folder na nasa kanyang kandungan. More than enough, Len. Pero kailangan mo silang harapin. Kailangan mong manindigan na hindi mo pinirmahan ang mga papeles na yon. Sagot ni Gab. Saglit itong lumingon sa kanya. At sa isang pambihirang pagkakataon, nakita ni Len ang isang malambot na sulyap sa mga mata ng abogado. I know it's hard, but you're doing great. Just hold on a little longer. Ang munting papuri na yon mula kay Gab ay tila isang mainit na haplos sa pagod na kaluluwa ni Len. Sa gitna ng lahat ng panlalait na natanggap niya mula sa asawa at biyenan, ang tiwala ng isang estranghero ay nagsilbing gasolina sa kanyang nagbabagang damdamin. Dumating sila sa tapat ng isang matayog na gusali. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng lobby ay tila yumayakap sa balat ni Len nang pumasok sila. Sa harap ng isang istriktong manager ng bangko, hindi na yanig si Len. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang sakit ng anak, ang pagnanakaw ng asawa, at ang palsipikadong pirma. Sa bawat salitang binibitawan niya, nararamdaman niya ang pagbabalik ng kanyang boses, ang boses na matagal na ibinaon ng pananakot ni Dante. Mrs., mahirap po ang hinihingi ninyo. Kailangan po namin ng court order para sa ganitong kalaking halaga, sabi ng manager habang nakatingin sa computer screen. Sir, habang nag-uusap tayo rito, ang anak ko ay posibleng mamatay dahil wala kaming pambayad sa operasyon. Mahinahon, ngunit mariing sagot ni Len. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng manager. Ang perang yon ay hindi lang basta numero sa screen ninyo. Buhay iyon ng anak ko. Kung hahayaan ninyong makatakas ang magnanakaw na yon, kayo ang huling sisingilin ko kapag nawala si Tala. Natahimik ang manager. May kung anong awtoridad sa boses ni Len na hindi kayang baliwalain. Pagkalipas ng ilang minuto ng mabilis na pagpindot sa keyboard, tumingin ang manager kay Gab. May discrepancy nga sa digital signature. I can put a temporary red flag on the account for 12 hours, pero kailangan ninyong makuha ang whole departure order sa lalong madaling panahon para hindi sila makalipad. Mabilis na lumabas sina Len at Gab ng bangko. Ngunit pagdating nila sa labas, isang pamilyar na puting sasakyan ang nakaparada sa tapat ng kalsada. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang matandang babae na may suot na mamahaling itim na belo, si Doña Aurora.
Akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang buhay ng anak ko, Len? Galit na wika ni Aurora habang papalapit sa kanila. Huwag kang magpapakabayani. Ibinigay ko na kay Dante ang lahat ng kailangan niya para makaalis. Kahit anong gawin mo, huli ka na. Tumingin si Len kay Aurora. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Huli na para kanino, Aurora? Para sa inyo o para sa anak ninyong magnanakaw? Ngunit bago pa makasagot ang matanda, tumunog ang telepono ni Len. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagpindot niya sa answer, ang bumungad ay ang mukha ni Miranda, ngunit hindi ito nasa hotel. Ang background ay puno ng mga taong nagmamadali at ang tunog ng mga anunsyo sa paliparan. Hi Len! Nasa airport na kami. Early check-in is so convenient, right? Pang-uyam ni Miranda. Pagkatapos ay itinutok niya ang kamera kay Dante na kasalukuyang kinakausap ang isang tauhan sa immigration counter. Say goodbye to your husband and say goodbye to your daughter's chance to live. Bye-bye? Biglang pinutol ni Miranda ang tawag. Nanlamig ang buong katawan ni Len. Tiningnan niya ang oras sa kanyang relo. 3 oras na lang. Attorney, nasa airport na sila. Bulong ni Len. Ang kanyang boses ay tila hihimatayin sa takot. Tumingin si Gab sa kanya. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Hindi pa tapos ang laban, Len. Takbo. Mamatay na ang bata, Len. Tanggapin mo na lang na wala ka talagang kwentang ina dahil hindi mo man lang siya maipagamot. Ang mga salitang iyon ni Miranda mula sa kabilang linya ay tila isang malapot at nakakalasong likido na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Len. Sa loob ng humaharurot na sasakyan ni Gab, tanging ang sariling paghinga ni Len ang naririnig niya. Mabilis, mababaw, at puno ng takot. Nakatingin siya sa kawalan habang ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga guhit ng liwanag na walang kahulugan. Ang kanyang mga kamay ay nakayukom sa kanyang kandungan. Ang mga kuko ay binaon sa sariling balat upang hindi siya tuluyang lamunin ng matinding panghihina. Len, huwag kang makikinig sa kanya. Sinasadya niya yan para mawala ka sa focus. Maring sabi ni Gab habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa semento ay tila tibok ng pusong nagmamadali. Nasa terminal na tayo sa loob ng 10 minuto. Naka-alerto na ang airport security. Nang makarating sila sa departure area ng paliparan, sinalubong sila ng ingay ng mga taong nagmamadali at ang malamig na hangin mula sa mga dambuhalang air conditioning unit. Sa gitna ng dagsa ng mga pasahero, hinanap ng mga mata ni Len ang 2 taong sumira sa kanyang buhay. Ang bawat mukhang nadadaanan niya ay tila isang anino. Hanggang sa mahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na pulang coat. Naroon si Miranda, nakatayo sa tabi ng mga tumpok na maleta, may hawak na passport at tila inip na inip. Sa tabi nito ay si Dante, na pabalik-balik ang lakad habang hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan. Ang hitsura nila ay tila mga taong handa ng lumipad patungo sa paraiso, habang ang iniwan nilang abo ay kasalukuyang nag-aapoy sa galit. Dahan-dahang lumapit si Len. Ang bawat hakbang ng kanyang mga lumang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang tunog ng paparating na hatol. Nang mapansin sila ni Miranda, isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Inayos ni Miranda ang kanyang mamahaling salamin sa mata at humarap kay Len ng may labis na kapal ng mukha. Look who's here, ang desperadang asawa na ayaw tanggapin ang katotohanan, sabi ni Miranda. Ang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga tao sa paligid. Ano, Len? Susubukan mo ba kaming pigilan sa pamamagitan ng pag-iyak? Save your tears for your daughter's funeral. Isang mabilis at malakas na sampal ang bumasag sa mapangaping tawa ni Miranda. Nanahimik ang paligid. Napalingon ang mga gwardiya at ilang pasahero. Hawak ni Miranda ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Si Len naman ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ngunit ang kanyang mga mata
ay kasing tigas ng diamante. Iyan ay para sa lahat ng mga gabing pinagmukha mo akong tanga. Mahinahon, ngunit mariing sabi ni Len. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. At para sa anak ko, hinding-hindi ko hahayaang ang isang ahas na katulad mo ang magwagi. Susugod sana si Miranda nang biglang humarang si Dante sa pagitan nila. Len, tama na. Ano ba ang ginagawa mo rito? Nakakahiya ka. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Galit na sigaw ni Dante. Sa gitna ng lahat, ang inaalala pa rin ng lalaki ay ang kanyang hiya at hindi ang buhay ng kanyang anak. Nakakahiya. Dante, ang mas nakakahiya ay ang amang ninakawan ng sariling anak para lang makasama ang kanyang kirida. Sagot ni Len. Lumapit siya ng husto kay Dante hanggang sa maramdaman niya ang mahal na pabangong suot nito. Isang pabangong binili gamit ang perang pambili sana ng gamot ni Tala. Nasaan ang konsensya mo? Paano ka nakakatulog sa gabi habang alam mong ang bawat hininga ni Tala ay hiram na lang? Pera ko yun, Len. Ako ang nagtrabaho noon. Depensa ni Dante. Bagamat bakas ang kaba sa kanyang mga mata nang makita niyang papalapit na si Gab kasama ang 2 tauhan ng airport police. Actually, Dante, according to the bank records and the company's audit, that money belongs to the corporation and the joint medical trust for your daughter. Singgit ni Gab, ang boses ay puno ng awtoridad. At sa bisa ng emergency hold order na inisyu dahil sa forgery case na isinampa ni Mrs. Valderrama, hindi kayo pwedeng lumabas ng bansa. Biglang namutla si Dante. Tumingin siya kay Miranda na ngayon ay bakas na ang takot sa mukha. Ngunit ang ahas ay hindi basta-basta susuko. Humawak si Miranda sa braso ni Dante at bumulong ng malakas. Don't listen to them, babe. Bluff lang yan. Tara na sa loob. Malapit na ang boarding. Hinitak ni Miranda si Dante patungo sa immigration counter. Ngunit bago pa sila makahakbang ng malayo, isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa buong terminal. Hindi ito tungkol sa kanilang flight. Ang mensaheng narinig ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanilang nag-aapoy na ambisyon. Attention Airport Security, Priority Interception for Passengers, Dante Valderrama and Miranda Evangelista at Terminal 1. Please escort them to the security office immediately. Napako sa kinatatayuan ng dalawa. Tumingin si Len kay Miranda, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang tagumpay ay tila panandalian lamang. Isang gwardiya ang lumapit kay Len, hindi kay Dante. Mrs., kayo po ba si Marilyn Valderrama? Tanong ng gwardiya. Opo, bakit? Sagot ni Len. Kailangan niyo pong sumama sa amin. May naghain po ng reklamo laban sa inyo. Child neglect at abandonment. Ayon sa report, iniwan niyo ang anak niyo sa ospital nang walang kasama at walang pambayad habang nanggugulo kayo rito sa airport. Napatingin si Len kay Dante. Nakita niya ang isang mapanuyang ngiti sa mga labi ng asawa. Sa likod nila, naroon si Doña Aurora, nakakadating lang, hawak ang kanyang telepono at may kasamang isang social worker. Anong klaseng ina ang magagawa pang makipag-away sa airport habang ang sariling anak ay nag-aagaw buhay sa ospital? Len, hindi ko akalaing ganyan ka kawalang puso. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit at masikip na opisina ng airport security. Ang bawat salita ay tila isang malupit na hatol na pilit idinidiin sa pagkatao ni Len. Sa harap ng isang social worker at 2 opisyal, si Aurora ay nagmistulang isang mapagmahal na lola na labis na nag-aalala, habang si Len naman ay pinalalabas na isang irresponsableng magulang na mas inuuna ang galit kaysa sa kapakanan ng anak. Nakatayo si Len sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pagod at emosyon. Ang lamig ng aircon sa loob ng opisina ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Tumingin siya kay Dante na ngayon ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina, nakayuko at nagpapanggap na biktima ng sitwasyon. Ang bawat buntong hininga ni Dante
ay tila isang insulto sa lahat ng sakripisyong ginawa ni Len. Mrs. Valderrama, mabigat ang paratang sa inyo. Simula ng social worker, isang babaeng may seryosong mukha at hawak na ballpen na tila handang itala ang bawat pagkakamali ni Len. Ayon sa lola ng bata, iniwan ninyo ang pasyente sa charity ward nang walang bantay at walang kasiguruhan ng pambayad para lamang habulin ang inyong asawa rito sa airport. Ito ay maituturing na child abandonment sa ilalim ng ating batas. Hindi po totoo yan. Halos pasigaw na sagot ni Len. Ang kanyang boses ay garalgal sa pagitan ng yak at galit. Nandito ako para bawi ng perang ninakaw ng asawa ko. Ang perang yon ay para sa operasyon ni Tala. Siya ang nagnakaw sa anak niya, hindi ako ang nagpabaya. Len, itigil mo na ang mga kasinungalingan mo. Singit ni Aurora habang nagpapahid ng pekeng luha gamit ang isang mamahaling panyo. Kami na ang nagbayad ng paunang deposito sa ospital kanina para lang hindi mailipat sa koridor ang bata. Kung wala kami, baka sa lansangan na pulutin ang apo ko dahil sa kapabayaan mo. Ganyan ka ba magpasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay namin sa inyo sa loob ng maraming taon? Nasaan ang utang na loob mo? Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na tanikala na biglang pumatong sa mga balikat ni Len. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong tiniis niya ang mga pangungutya ni Aurora dahil lamang sa utang na loob. Ang bawat sentimo na ipinahiram nito sa kanila nung unang magkasakit si Tala ay ginamit ni Aurora upang kontrolin ang kanyang buhay, upang gawin siyang sunod-sunuran sa bawat kagustuhan ng kanilang pamilya. Lumapit si Gab kay Len at hinawakan ang kanyang siko, isang paraan upang bigyan siya ng lakas. Sir? Ma'am? Ang aking kliyente ay biktima rito ng pagnanakaw at forgery. May mga dokumento kaming magpapatunay na ang asawa niya ay nagbabalak tumakas palabas ng bansa, bitbit ang pondo ng kumpanya at ang medical savings ng bata. That is a separate issue, attorney, malamig na sagot ng social worker. Ang focus namin ngayon ay ang seguridad at kapakanan ng bata. Base sa report, mukhang hindi stable ang environment na maibibigay ni Mrs. Valderrama sa anak niya ngayon. Wala siyang trabaho, wala siyang sariling tirahan dahil ang apartment ay nakapangalan kay Doña Aurora at higit sa lahat, tila mas inuuna niya ang paghihiganti kaysa sa pagbabantay sa anak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miranda na nakatayo sa isang sulok ng silid. Alam nilang lahat na ito ay isang planadong hakbang upang pilayin si Len. Kung makuha nila ang kustodya ni Tala, mawawalan ng boses si Len upang kasuhan si Dante. Mapipilitan siyang sumunod sa gusto nila kapalit ng karapatang makita ang kanyang anak. Dahan-dahang kinuha ni Aurora ang isang dokumento mula sa kanyang bag at inilapag ito sa lamesa sa harap ni Len. Len, ayaw naming maging malupit. Mahal namin si Tala. Pirmahan mo lang ang dokumentong ito. Isang voluntary transfer of custody sa akin at kay Dante. Kapalit nito, titiyakin ko na lahat ng gastusin sa ospital ay babayaran ko. Mananatili si Tala sa pinakamagandang private room at magkakaroon siya ng pinakamagaling na doktor. Pero kung tatanggi ka, itutuloy namin ang kasong abandonment laban sa'yo at sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan ang anak mo kahit kailan. Tumingin si Len sa dokumento. Ang mga letra ay tila naging mga mantsa ng dugo sa kanyang paningin. Ang tanikala ng tungkulin at ang bigat ng utang na loob ay tila unti-unting sumasakal sa kanyang leeg. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso, isang mabilis at masakit na kabog na nagtatanong, ano ang mas mahalaga? Ang hustisya o ang buhay ng kanyang anak? Napansin ni Len ang isang maliit na lukot na papel sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito at tiningnan ng palihim. Ito ay isang drawing ni Tala, isang larawan nilang tatlo, may bahay, may araw, at may pusong kulay pula. Ang maliit na detalyeng ito ng kanyang alaala, ang nagbigay sa kanya ng sagot. Tumingin si Len kay Aurora, pagkatapos ay kay Dante. Ang kanyang mga mata
ay wala ng luha. Tanging ang apoy ng isang inang handang sumabog. Attorney Gab, ano ang mangyayari kung pipirma ako? Tanong ni Len. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Mawawalan ka ng karapatang magdesisyon para kay Tala, Len. At gagamitin nila yan para i-dismiss ang lahat ng kaso laban kay Dante dahil pamilya na uli kayo. Babala ni Gab. Eksaktong sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Len. Isang tawag mula sa ospital. Sa sobrang tahimik ng silid, rinig ang boses ng nurse sa kabilang linya. Mrs. Valderrama, kailangan na pong isa lang sa operasyon si Tala ngayon din. Pero kailangan po muna ng pirma ng guardian at ang proof of payment sa billing. May tao po rito na nagsasabing kukunin daw po nila ang bata dahil may court order na sila. Ano po ang gagawin namin? Napatingin si Len kay Aurora. Ang matanda ay nakangiti ng may pananalo. Isang mapanirang desisyon ang kailangang gawin ni Len sa loob ng ilang segundo. Victor, pirmahan mo na, Len. Huwag mo nang hintayin na maging abo ang anak mo bago ka matauhan. Ang boses ni Doña Aurora ay parang isang matalim na kuko na kumakalo sa salamin, nakakangilo at puno ng pananakot. Sa loob ng silid na yon, tila ang hangin ay unti-unti nang nauubos. Nakatitig si Len sa dokumento sa kanyang harapan. Ang paningin niya ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang hindi pinalalabas. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, napansin niya ang pagkilos ni Dante. Si Dante ay nakaupo sa sulok, malayo sa liwanag ng desk lamp. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gabi, nakita ni Len ang panginginig ng mga kamay ng kanyang asawa. May namumuong pawis sa noon nito at ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, pabalik-balik sa dokumento at sa pintuan. Sa loob ng dibdib ni Dante, may isang maliit at mahinang boses na nagsisimulang bumulong. Ang bulong ng kanyang budhi na matagal na niyang pilit na nilulunod sa alak at sa mga pangako ng karangyaan. Naalala ni Dante ang araw na ipinanganak si Tala. Ang amoy ng sanggol, ang lambot ng maliit na kamay nito na humawak sa kanyang hintuturo, at ang pangako niyang gagawin ang lahat para sa anak. Na iyon ay tila isang munting liwanag na pilit kumakawala sa madilim na kuta ng kanyang kasakiman. Tumingin siya kay Len, ang babaeng nagtiis sa lahat ng kanyang kapabayaan, ang babaeng kahit kailan ay hindi siya iniwan sa kabila ng kanyang mga pagkakamali. Babe, okay ka lang? Bulong ni Miranda habang hinahawakan ng braso ni Dante. Ang haplos ni Miranda ay tila isang paalala ng lahat ng perang naghihintay sa kanila sa Australia ng kalayaang malayo sa responsibilidad. Ang init ng balat ni Miranda ay tila naging yelo sa pakiramdam ni Dante nang maisip niya ang malamig na bangkay ng kanyang anak kung hindi ito maoperahan. Ma, baka naman pwedeng... Simula ni Dante, ang kanyang boses ay mahina at puno ng pag-aalinlangan. Napatingin si Aurora sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isang tingin na sapat na upang patahimikin ang anumang bakas ng kabutihan sa puso ni Dante. Anong pwedeng... Dante, mag-isip ka. Gusto mo bang mabulok sa kulungan dahil sa mga maling pirma mo? Gusto mo bang mawala ang lahat ng pinaghirapan natin? Singit ni Aurora, ang boses ay puno ng manipulasyon. Ginagawa natin ito para sa lahat, para sa pangalan natin. Tumingin si Dante kay Len, ngunit sa halip na awa, ang nakita niya ay ang determinasyon sa mga mata ng asawa. Isang uri ng lakas na kailanman ay hindi niya nakita noon. At sa sandaling iyon, ang bulong ng kanyang budhi ay tuluyan ng nalunod sa takot. Takot na mawala ang kanyang sariling ginhawa. Pirmahan mo na, Len, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay malamig na ngayon, walang bakas ng emosyon. Para naman ito sa bata. Huwag mo nang pairalin ang pride mo. Isipin mo na lang na ito ang huling sakripisyo mo para kay Tala. Ang mga salitang yun ni Dante ang naging huling hudyat para kay Len. Ang lalaking akala niya ay may natitira pang puso ay tuluyan na ring naging bato.
Dahan-dahang kinuha ni Len ang panulat. Naramdaman niya ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Habang papalapit ang dulo ng panulat sa papel, tila nakikita ni Len ang mukha ni Tala na unti-unting naglalaho. Ngunit bago pa man dumikit ang tinta sa papel, mabilis na hinarang ni Gab ang kamay ni Len. "Wag, Len. Wag mong ibigay sa kanila ang gusto nila," mariing sabi ni Gab. Tumingin si Gab sa social worker at sa mga pulis. "May nakalimutan kayong isaalang-alang. Ang court order na sinasabi ninyo ay inisyu base sa isang report na hindi pa nabi-verify. At mayroon akong kopya ng huling will and testament ng ama ni Doña Aurora, ang tunay na nagmamay-ari ng bahay at kumpanya." Nagulat si Aurora. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Mas maputi pa sa telang suot niya. "Anong sinasabi mo? Patay na ang ama ko." "Oo, patay na siya. Pero bago siya namatay, nag-iwan siya ng isang trust fund na tanging ang kanyang mga apo sa tuhod lang ang pwedeng gumamit sa oras ng medikal na pangangailangan." Paliwanag ni Gab habang inilalabas ang isang lumang dokumento mula sa kanyang bag. At ang guardian na itinalaga niya para hawakan ang pondo ay hindi ikaw, Aurora, at lalong hindi si Dante. Itinalaga niya ang sinumang asawa ni Dante na mananatiling tapat sa pamilya. Tila bumaliktad ang mundo sa loob ng silid. Ang biktima ay naging tagapagtanggol at ang mga nanggigipit ay naging mga kriminal. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang gumulantang sa lahat. Isang lalaking nakauniporme ng ospital ang pumasok, pawisan at hinihingal. "Mrs. Valderrama! Nasaan si Mrs. Valderrama?" "Bakit? Anong nangyari?" Sigaw ni Len. Ang kanyang puso ay tila titigil sa pagtibok. "Ang anak niyo po. Kinuha siya ng mga hindi kilalang lalaki sa charity ward. Sabi nila ay ililipat daw po sa private room, pero nang suriin namin ang record, wala pong utos mula sa inyo o sa doktor." Nabitawan ni Len ang panulat. Ang bulong ng budhi ni Dante ay napalitan ng isang malakas na sigaw ng panganib. Ang biro ay naging totoong trahedya. "Wala na si Tala. Kinuha nila ang buhay ko nang hindi man lang ako nakakapagpaalam." Ang bulong na ito ni Len ay tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Sa loob ng maliit na silid sa airport, ang bawat ingay ay biglang naglaho. Ang paligid ay naging isang malabo at malamig na kawalan. Hindi na naramdaman ni Len ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang paningin ay nakapako sa lalaking galing sa ospital. Ang bawat salita nito ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagdudulot ng hapdi na tila binubuhusan ng asido ang kanyang buong pagkatao. "Len! Len, makinig ka sa akin! Hahanapin natin siya!" Ang boses ni Gab ay tila nanggagaling sa kabilang ibayo ng mundo, malayo at hindi maintindihan. Naramdaman ni Len ang mahigpit na hawak ni Gab sa kanyang mga balikat. Pilit siyang iginigising mula sa bangungot na gising. Napalingon si Len kay Aurora at Dante. Ang mukha ni Aurora ay hindi nakakikitaan ng pananalo, kundi ng isang uri ng takot na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang maputlang make-up. Si Dante naman ay tila isang rebultong gumuho, nakatulala, nanginginig ang mga labi at hindi makapaniwala sa balitang narinig. Ma, anong ginawa mo?" Garalgal na tanong ni Dante kay Aurora. Sabi mo ililipat lang natin siya para mapilitan si Len. Bakit nawawala ang anak ko?" Doon ay naintindihan ni Len ang lahat. Hindi ito basta kidnapping ng mga estranghero. Ito ay isang maduming estratehiya na nauwi sa isang malaking sakuna. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Dante, hindi mula kay Len, kundi mula sa sariling galit na nagmula sa kaibuturan ng puso ng isang inang inalisan ng karapatan. "Nasaan ang anak ko?" Sigaw ni Len. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang biktima, kundi boses ng isang sugatang leon. "Dante, kung may natitira ka pang hiya sa sarili mo,
Sabihin mo sa akin kung nasaan si Tala bago ko ubusin ang buhay ninyong dalawa. Hindi ko alam, Len. Ang mga tauhan lang ni Mama ang dapat kukuha sa kanya. Sagot ni Dante habang ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang mukha. Pangako, hindi ko gustong mawala siya. Attorney Gab, tumawag ka sa pulis. Ipasilang lahat ng exit ng ospital at ng airport. Utos ni Len. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang malamig at matalas na estratehiya. Alam ni Len na sa mundong ito, ang katarungan ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha. Mabilis na kumilos si Gab, habang ang airport security ay kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa pulisya. Hinila ni Gab si Len patungo sa isang sulok. Inilabas niya ang kanyang laptop at mabilis na kumonekta sa isang private investigator na matagal na niyang kasabwat. Len, gagamitin natin ang estratehiya ng katarungan. Hindi tayo pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Paliwanag ni Gab, ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahaplos sa keyboard. Kung ang mga tauhan ni Aurora ang kumuha sa kanya, siguradong may record ang sasakyang ginamit nila sa parking lot ng ospital. At dahil floating pa ang account ni Dante, gagamitin natin yon bilang pain. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Miranda kay Dante. Pilit na hinihila ang braso nito. Dante, let's go. Malapit na ang boarding. Hayaan mo na sila. Problema na nila yan. Tiningnan ni Dante si Miranda na tila ngayon lang niya nakita ang tunay na anyo nito. Isang babaeng walang kaluluwa, isang taong handang itapon ang buhay ng isang bata para sa sariling interes. Marahang tinanggal ni Dante ang kamay ni Miranda. Umalis ka na, Miranda. Umalis ka na. Bago pa kita magawang saktan. Malamig na sabi ni Dante. What? Are you crazy? Ang pera, Dante. Ang pangarap natin. Sigaw ni Miranda. Ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. Ngunit hindi na siya narinig ni Dante. Lumapit si Dante kay Len at lumuhod sa harap nito. Len, patawarin mo ako. Sasabihin ko ang lahat. Ang mga tauhan ni Mama. May hideout sila sa isang warehouse sa malapit sa ospital. Doon nila balak itago si Tala hanggang sa mapilitan kang pirmahan ang waiver. Attorney, narinig mo yon? Tanong ni Len kay Gab. Narinig ko, pero kailangan nating magmadali. Kung nalaman ng mga tauhan ni Aurora na nagkakabuko na rito, baka ilipat nila ang bata o mas malala, iwanan nila ito dahil sa takot sa pulis. Babala ni Gab. Mabilis silang tumakbo palabas ng airport. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Len ang bigat ng panahong lumilipas. Ang bawat segundo ay maaaring maging huling hininga ni Tala. Nang makasakay sila sa sasakyan ni Gab, napansin ni Len ang isang maliit na bagay sa dashboard, isang rosaryo na may nakasabit na maliit na sapatos ng sanggol. Ito na nagpaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng dumi ng mundo, mayroon pa ring kabutihang natitira. Hahanapin natin siya, Len. Pangako. Bulong ni Gab habang pinapatakbo ang sasakyan ng napakabilis sa gitna ng gabi. Ngunit habang binabagtas nila ang daan patungo sa warehouse, nakatanggap si Len ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi ito mula kay Miranda at hindi rin mula sa mga tauhan ni Aurora. Kung gusto mong makita ang anak mo ng buhay, pumunta ka sa lumang pantalan ng mag-isa. Huwag kang magsasama ng abogado o pulis. Kung hindi, ang susunod na makikita mo ay ang kanyang huling hininga. Napatingin si Len sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak, tila mga luhang hindi na kayang pigilin ng langit. Mayroon bang mas masakit pa sa pakiramdam na ang bawat patak ng ulan ay tila nagbibilang ng natitirang sandali ng buhay ng iyong anak? Ang katanungang ito ay paulit-ulit na bumabaon sa isipan ni Len habang nakatingin siya sa madilim at basang kalsada sa labas ng bintana ng sasakyan. Ang malalakas na patak ng ulan sa bubong ng kotse ay tila isang malupit na ritmo ng orasan, isang babala na mabilis na nauubos ang pagkakataon. Hawak-hawak ni Len ang kanyang telepono. Ang screen ay nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Ipinapakita ang mensaheng nagbabanta sa buhay ni Tala.
Sa loob ng sasakyan, tanging ang ungol ng makina at ang mabilis na paghawi ng mga wipers sa salamin ang naririnig. Tumingin si Len sa kanyang tabi kung saan si Gab ay seryosong nagmamaneho. Ang mga panga nito ay nakatambal sa tindi ng konsentrasyon. Naramdaman ni Len ang matinding pagnanais na sabihin kay Gab ang tungkol sa banta. Ngunit ang takot na baka totohanin ng kausap ang banta ay nananaig. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Len, malapit na tayo sa warehouse na sinabi ni Dante. Wika ni Gab, ang boses ay bahagyang nanginginig sa pag-aalala. Huwag kang mag-alala. May mga kasama tayong pulis na susunod sa atin ng hindi halata. Mababawi natin si Tala. Hindi nakasagot si Len. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa isang maliit na manika na nakita niya sa loob ng kanyang bag. Ang paboritong laruan ni Tala na laging niyakap ng bata kapag natatakot ito. Ang amoy ng sanggol na nakakapit pa rin sa tela ng manika ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang alaala ng tawa ni Tala habang nilalaro ang manikang ito, isang tawang tila hindi na niya muling maririnig. Biglang tumunog ang telepono ni Len. Hindi ito mensahe kundi isang tawag mula sa ospital. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang pindutin niya ang accept. Mrs. Valderrama? Si Dr. Santos ito. Ang boses ng doktor ay puno ng kagyat na pangangailangan. Nalaman namin ang nangyari at kailangan ninyong malaman na ang kalagayan ni Tala ay critical. Ang kanyang heart rate ay bumababa na sa delikadong level. Mayroon na lamang kayong 2 oras upang maibalik siya rito at masimula ng operasyon. Pagkalipas niyon, hindi na namin magagarantiya ang kanyang kaligtasan. 2 oras, ang mundo ni Len ay tila tuluyang gumuho sa 2 salitang iyon. Ang ulan sa labas ay tila naging isang malakas na hagupit ng bagyo na nagpapalabo sa lahat ng pag-asa. Attorney, 2 oras na lang, bulong ni Len. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang taong wala ng buhay. 2 oras na lang daw ang meron si Tala. Napatigil si Gab sa pagmamaneho sa gilid ng kalsada. Tumingin siya kay Len. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati at determinasyon. Gagawin natin ang lahat, Len. Hindi tayo susuko. Ngunit sa sandaling iyon, muling umilaw ang telepono ni Len. Isang bagong mensahe ang pumasok. May kalakip na larawan. Doon ay nakita ni Len si Tala. Nakahiga sa isang maduming kutsyon. Ang mukha ay maputlang maputla at ang mga labi ay nangingitim na. Sa likod ng bata ay isang pamilyar na anino. Isang taong hindi inaasahan ni Len na magiging bahagi ng ganitong kabuktutan. Hindi ito tauhan ni Aurora. Hindi rin ito si Miranda. Ang lalaking nakatayo sa likod ni Tala ay ang sariling pinsan ni Dante, si Rico, ang taong lagi nilang tinutulungan noong walang-wala ito. Ang utang na loob na akala ni Len ay magiging proteksyon nila ay naging mitsapa ng kanilang kapahamakan dahil sa silaw sa pera. Len, anong problema? Tanong ni Gab. Napansin ang panlalaki ng mga mata ni Len. Bago pa makasagot si Len, isang malakas na putok ang narinig mula sa likuran ng kanilang sasakyan. Ang salamin sa likod ay nagkapira-piraso at isang itim na van ang mabilis na humaharurot patungo sa kanila. Tila balak silang itapon sa bangin. Ang bagyo sa labas ay wala pa sa kalahati ng bagyong kasalukuyang sumisira sa puso ni Len. Habang ang sasakyan ni Gab ay pilit na umiiwas sa banggaan, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Len. Isang desisyon na maaaring magligtas sa kanyang anak, ngunit maaaring maging katapusan ng kanyang sariling buhay. Attorney, itigil mo ang sasakyan. Ngayon na, sigaw ni Len. Ano? Len, mapapahamak tayo. Itigil mo. Alam ko kung nasaan sila at kailangan kong pumunta doon ng mag-isa. Kung hindi, mamamatay si Tala sa loob ng 2 oras. Sa gitna ng ulan, sa ilalim ng dagundong ng kulog na tila galit ng langit, binuksan ni Len ang pinto ng sasakyan
habang tumatakbo pa ito ng bahagya. Tumalon siya patungo sa basang damuhan, dala ang tanging sandata na meron siya, ang wagas na pag-ibig ng isang inang wala nang kinatatakutan. Ang bawat segundo ng aking buhay ay handa kong ipagpalit. Huwag mo lang kuhanin ang natitirang hininga ng aking anak. Ang panalangin na ito ay pabulong na binibigkas ni Len habang pilit siyang bumabangon mula sa maputik na gilid ng kalsada. Ang sakit ng kanyang pagbagsak mula sa sasakyan ay hindi na niya nararamdaman. Mas matindi ang hapdi ng bawat segundong lumilipas sa kanyang relo. Basang-basa siya ng ulan. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang kanyang mga palad ay sugatan mula sa magaspang na graba. Sa gitna ng dilim at hagupit ng bagyo, tanging ang liwanag ng kanyang determinasyon ang nagsisilbing gabay. Naglakad siya ng mabilis, halos tumatakbo, patungo sa lumang pantalan na sinasabi sa mensahe. Ang amoy ng dagat na humahalubilo sa amoy ng ulan ay tila nagpapabigat sa hangin. Pagdating niya sa dulo ng kalsada, bumungad sa kanya ang isang abandonadong warehouse na lumana at kinakalawang. Doon, sa ilalim ng isang nukurap na bumbilya, nakita niya si Rico. "Dumating ka rin, Len," sabi ni Rico habang nakasandal sa isang lumang container. May hawak siyang isang maliit na patalim na ginagamit niya sa pagtalop ng kuko, isang galaw na nagpapakita ng kawalan ng takot. Sa isang sulok, nakita ni Len si Tala na nakahiga sa ibabaw ng mga sako. Ang bata ay hindi na kumikilos, tanging ang mahinang pag-angat at pagbaba ng kanyang maliit na dibdib ang nagpapatunay na humihinga pa ito. "Rico, bakit mo ito ginagawa? Tinuring ka naming pamilya. Tinulungan ka namin nung wala kang makain." Sigaw ni Len. Ang kanyang boses ay humahalo sa dagundong ng mga alon sa labas. Isang mapait na tawa ang itinugon ni Rico. "Pamilya? Ang pamilya ay para sa mga mayaman lang, Len. Ang utang na loob ay hindi nakakabusog. Alam ko ang tungkol sa pera ni Dante. Alam kong nasa offshore account na ang milyon-milyon. Ibibigay mo sa akin ang access at ibibigay ko sa iyo ang anak mo." Dito na dumating ang oras ng pagpapasya para kay Len. Alam niyang wala siyang dalang kahit anong dokumento at ang access sa account ay tanging si Gab lang ang nakakaalam. Ngunit kailangan niyang maging matalino. Hindi siya pwedeng maging biktima na lang habang buhay. "Wala sa akin ang access, Rico, pero nasa akin ang kapangyarihan para ipatalo ang lahat," mariing sabi ni Len. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang screen kay Rico. "Naka-video call ako ngayon sa manager ng bangko. Isang salita ko lang, tuluyan ng ma-free-freeze ang account na yon ng habang buhay. Walang makakakuha ng pera, pati ikaw." Isang mabulaklak na kasinungalingan ito, ngunit ito ang kanyang pinakamalakas na alas. Nakita ni Len ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Rico. Ang kasakiman ay laging may kasamang takot. "Ibigay mo sa akin ang bata at sasabihin ko sa bangko na i-release ang pondo sa pangalan mo sa loob ng 10 minuto." Pagpapatuloy ni Len, ang kanyang boses ay kasing tigas ng semento. "Pero kung sasaktan mo siya, sisiguraduhin kong wala kang mapapala, kundi ang mabulok sa kulungan." Habang nagaganap ang tensyon sa pagitan ni Len at Rico, sa labas ay dahan-dahang lumalapit ang mga anino. Si Gab, na hindi pala tuluyang iniwan si Len, ay kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga pulis sa kabilang bahagi ng warehouse. Ang bawat hakbang nila sa basang lupa ay walang tunog, tila mga mangangaso sa gitna ng gabi. 10 minuto, Len. Pag wala ang pera, isasama ko ang anak mo sa ilalim ng pantalan, banta ni Rico habang lumalapit kay Tala. Tumingin si Len sa kanyang relo. 1 oras na lang ang natitira bago ang deadline ng operasyon. Ang bawat minuto ay tila isang paghila sa buhay ni Tala. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Len ang mahinang ungol ng kanyang anak. Mama." Ang mahinang tinig ni Tala
ay tila isang mitya na nagpasabog sa natitirang pasensya ni Len. Hindi na naghintay si Len ng 10 minuto. Sa isang pambihirang bilis, sinugod niya si Rico. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa braso nito at ang kanyang buong bigat ay ginamit niya upang itulak ang lalaki palayo sa kanyang anak. Nagkaroon ng isang marahas na pagbubuno sa madilim na warehouse. Ang tunog ng mga bumabagsak na lata at ang kalabog ng mga katawan sa sahig ay pumuno sa silid. "Bitawan mo ang anak ko," sigaw ni Len habang pilit na inaagaw ang patalim ni Rico. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang narinig. Ang mga ilaw mula sa mga flashlight ay tumama sa mukha ni Rico. Ngunit bago pa makalapit ang mga pulis, mabilis na nahablot ni Rico si Tala at dinala ito sa gilid ng bukas na pinto ng warehouse na direkta sa dagat. "Huwag kayong lalapit! Isang hakbang pa at itatapon ko ang batang ito," banta ni Rico. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Napatigil ang lahat. Si Len ay nakaluhod sa sahig, pagod at sugatan, habang pinapanood ang kanyang anak na hawak ng isang baliw sa gilid ng kamatayan. Ang ulan ay tila tumitindi at ang mga alon sa ibaba ay nagngangalit. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa labas. Bumaba si Dante, hindi bilang isang takas, kundi bilang isang amang tila ngayon lang nagising sa katotohanan. Tumingin siya kay Rico, pagkatapos ay kay Len, at sa kanyang anak na nag-aagaw buhay. "Rico, itigil mo na yan. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang anak ko." Pagsamo ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng tunay na pagsisisi. Ngunit ang kasakiman ni Rico ay wala nang pinipiling kamag-anak. Isang malakas na kulog ang gumulantang sa lahat at sa isang pagkakataon ng pagkagulat, nadulas ang paa ni Rico sa basang semento ng pantalan. "Tala!" sigaw ni Len. Ang huling nakita ni Len ay ang pagkahulog ni Rico kasama ang kanyang anak patungo sa madilim at malamig na karagatan. Pati ang lamig ng dagat ay tila isang malupit na kamay na pilit kumukuha sa huling init ng buhay ng aking anak. Ang tili ni Len ay tila pinunit ang madilim na kalangitan nang makita niyang lamunin ng nagngangalit na alon sina Rico at Tala. Sa isang saglit, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang ulan, ang kulog, at ang sigaw ng mga pulis ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang tanging nakikita niya ay ang itim na tubig kung saan huling namataan ang maliit na katawan ng kanyang anak. Bago pa man makakilos ang mga pulis, isang bulto ang mabilis na dumaan sa tabi ni Len, si Dante. Sa gitna ng kanyang mga pagkakamali, sa gitna ng kanyang karuwagan, ang instinct ng isang ama ay biglang nag-apoy. Walang pag-aalinlangan siyang tumalon sa madilim at malamig na kalsada ng pantalan patungo sa dagat. Ang malakas na pagkakauntog ng kanyang katawan sa tubig ay tila isang pagsisisi na isinigaw sa gitna ng bagyo. Nakatayo si Len sa gilid ng pantalan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kinakalawang na rehas. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot. "Dante, si Tala, iligtas mo ang anak natin!" sigaw ni Len. Ang kanyang boses ay garalgal at halos mawala na sa hangin. Sa ilalim ng tubig, nakikipagbuno si Dante sa mga alon at sa bigat ng sarili niyang kasalanan. Sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang munting liwanag, ang puting damit ni Tala na tila isang anghels sa ilalim ng dagat. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, inabot ni Dante ang bata at pilit na lumutang paitaas. Pagkalipas ng ilang segundong tila habang buhay, lumitaw ang ulo ni Dante sa ibabaw ng tubig, bitbit ang walang malay na si Tala. Mabilis na tumulong ang mga pulis at si Gab upang mahila sila paitaas. Nang mailapag ang bata sa semento ng warehouse, agad na sumugod si Len. "Tala! Tala! Gising! Mama's here!" Pagsamo ni Len habang idinidikit ang kanyang tainga sa dibdib ng bata.
Wala siyang marinig. Ang katawan ni Tala ay kasing lamig ng yelo. Ang kanyang mga labi ay kulay ube na. "Attorney, hindi siya humihinga!" Sigaw ni Len sa gitna ng pagtangis. Mabilis na lumapit si Gab at sinimulan ang CPR. Ang bawat pagpindot ni Gab sa maliit na dibdib ni Tala ay tila isang suntok sa puso ni Len. Habang nangyayari ito, ang mga pulis ay nakuha na rin ang katawan ni Rico na sumabit sa mga poste ng pantalan, ngunit wala na itong buhay. Ang kasakiman ay humantong sa isang madilim na hantungan. Sa gitna ng tensyon, tumunog ang telepono ni Gab, isang tawag mula sa immigration office sa airport. "Attorney, nahuli na namin si Miranda Evangelista. Sinubukan niyang sumakay sa isang private jet gamit ang pekeng pasaporte, pero dahil sa whole departure order ninyo, hindi siya nakalusot. Kasalukuyan na siyang nasa kustodya." Ngunit hindi na yon mahalaga kay Len. Ang tanging mahalaga ay ang munting hininga na pilit nilang ibinabalik. Pagkalipas ng ilang minuto, nang walang humpay na pagsisikap, biglang napaubo si Tala. Ang tubig na pumasok sa kanyang baga ay lumabas at isang mahinang iyak ang narinig mula sa bata. "Mabuhay siya! Buhay ang anak ko!" Hikbi ni Len habang niyayakap ng mahigpit ang basang-basang si Tala. "Len, kailangan na nating itakbo siya sa ospital. May 30 minuto na lang tayo para sa schedule ng operasyon," paalala ni Gab habang inaalalayan sila patungo sa sasakyan. Sumakay sila sa sasakyan, kasama si Dante na nanginginig at puno ng sugat, ngunit may isang uri ng kapayapaan sa kanyang mga mata na ngayon lang nakita ni Len. Habang humaharurot ang sasakyan sa gitna ng ulan patungo sa ospital, ang bawat streetlight na nadadaanan nila ay tila isang beacon ng pag-asa. Nakarating sila sa ospital sa huling pagkakataon. Sinalubong sila ng mga medical staff na handa na para sa emergency surgery. Habang inililipat si Tala sa stretcher, hinawakan ng bata ang daliri ni Len. Ang maliit na pagkilos na yon, bago ang operasyon, ang nagbigay kay Len ng lakas na tumayo ng matuwid. Humarap si Len kay Dante na nakatayo sa isang sulok, basang-basa at nakayuko. "Salamat, Dante. Salamat sa pagliligtas sa kanya. Pero hindi nito mababago ang lahat ng ginawa mo. Alam ko, Len. Handa akong harapin ang lahat ng kaso. Handa akong mabulok sa kulungan. Basta malaman ko lang na ligtas si Tala." Sagot ni Dante. Ang kanyang boses ay tapat sa unang pagkakataon. Habang naglalakad si Dante kasama ang mga pulis upang sumuko, naiwan si Len at Gab sa tapat ng pintuan ng operating room. Ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ay nagbabala na nagsimula na ang laban para sa buhay ni Tala. "Attorney, paano kung hindi niya kayanin?" tanong ni Len habang nakasandal sa balikat ni Gab. "Kakayanin niya, Len, dahil ang batang yan, gaya ng kanyang ina, ay isang palaban," sagot ni Gab habang marahang hinahawakan ang kamay ni Len. Ngunit sa gitna ng kanilang paghihintay, isang nurse ang lumabas na may dalang balita na hindi nila inaasahan. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ang ningning ng mga brilyante ay walang silbi kung ang tanging liwanag na makikita mo ay ang malamig na sinag ng fluorescent sa loob ng selda. Ito ang huling kaisipang pumasok sa isipan ni Miranda habang nakaupo siya sa loob ng isang masikip na opisina sa airport security. Ang kanyang mamahaling pulang coat ay may mantsa na ng putik at ang kanyang buhok na kanina ay maayos na nakastyle ay gulo-gulo na. Wala na ang mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi. Pinalitan ito ng hitsura ng isang hayop na nakuyaog sa sulok. Ang bawat anunsyo ng mga flight sa paligid ay tila isang malupit na paalala na ang kanyang pangarap na mamuhay ng marangya sa Sydney ay tuluyan ng naglaho. "Hindi niyo ba ako kilala? I have connections. My lawyer is on his way." Sigaw ni Miranda sa mga opisyal. Ang kanyang boses ay puno ng desperation at pagiging arogante. Isang opisyal lamang ang tumingin sa kanya nang may halong pagkabagot. "Ma'am, wala kaming pakialam sa connections ninyo. Ang utos ay galing sa Bureau of Immigration
at may kaugnayan sa malakihang pagnanakaw at estafa. At ang balitang natanggap namin, ang asawa ng kasama ninyo ay opisyal nang nagsampa ng reklamo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Len kasama si Gab. Nakasuot pa rin si Len ng kanyang basang damit mula sa pantalan, ngunit ang kanyang tindig ay kasing tigas ng nara. Wala siyang suot na mamahaling hiyas, ngunit ang kanyang dangal ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng ningning na hindi kayang bilhin ng pera. Nang makita ni Miranda si Len, tila bumalik ang kanyang kamandag. "You! Ikaw ang may gawa nito, no? Napaka-bitter mong babae. Hindi mo lang matanggap na hindi ka na mahal ni Dante." Lumapit si Len ng dahan-dahan. Kinuha niya ang isang maliit na box mula sa kanyang bag, ang kwintas na kinuha ni Miranda mula sa kanilang medical funds. Inilapag niya ito sa lamesa sa harap ni Miranda. "Hindi ito tungkol sa pag-ibig, Miranda. Ito ay tungkol sa katarungan." Mahinahong sabi ni Len. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig na dahan-dahang pumapatay sa apoy ni Miranda. "Ang bawat sentimo na ginamit mo sa pagbili ng mga luho mo ay dugong kinuha mo mula sa anak ko. Ngayon, pagbabayaran mo ang bawat patak niyon." Habang nangyayari ang komprontasyon, dumating si Doña Aurora, dala ang kanyang mga abogado, handang iligtas ang kanyang dangal. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinarang siya ni Gab. "Doña Aurora, huwag na kayong mag-abala," wika ni Gab habang iniabot ang isang makapal na dokumento. "Dahil sa pakikipagsabwatan ninyo kay Dante sa pagtatago ng pondo at sa pag-oorganisa ng ilegal na paglilipat ng bata, ang inyong mga ari-arian ay kasalukuyang nasa ilalim ng sequestration. At tungkol sa trust fund ng inyong ama, ang bangko ay naglabas na ng desisyon. Dahil sa inyong mga ilegal na aktibidad, tinatanggalan na kayo ng karapatan bilang trustee." Napahawak si Aurora sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang kapangyarihan na itinayo niya sa loob ng ilang dekada ay gumuho sa loob ng 1 minuto. Ang lahat ng kanyang hiya na pilit niyang itinatago ay kasalukuyan ng pinag-uusapan ng mga tao sa paligid. "Len, maawa ka. Ako pa rin ang ina ni Dante." Pagsamo ni Aurora, ang kanyang boses ay naging garalgal. "Naging ina rin po ako sa inyo, Aurora. Pero kinalimutan ninyo iyon nang piliin ninyong hayaang mamatay ang apo nyo para sa pera," sagot ni Len bago tuluyang tumalikod. Sa labas ng opisina, nakita ni Len si Dante na nakaposas. Ine-eskorta ng 2 pulis patungo sa isang police car. Huminto si Dante nang makita ang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit alam nilang dalawa na ang karma ay hindi natatapos sa isang sorry. "Len, si Tala, kamusta siya?" tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. "Nasa loob pa siya ng operating room, Dante. At habang ikaw ay magdurusa sa loob ng selda, ang tanging iisipin mo ay ang bawat hininga ni Tala na sinubukan mong nakawin," sagot ni Len. Pinanood ni Len ang pag-alis ng sasakyan ng pulis. Ang tunog ng mga sirena na unti-unting lumalayo ay tila isang musika ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Ngunit sa gitna ng kanyang pananalo, sa laban ng katarungan, ang kanyang puso ay nanatiling nasa loob ng puting silid ng ospital. Isang naganap ng maramdaman ni Len ang kamay ni Gab na humawak sa kanyang siko, tila sinasabing hindi na siya mag-isa sa paglalakad sa landas na ito. "Attorney, tapos na ba ang lahat?" tanong ni Len. Ang laban sa labas ay tapos na, Len, pero ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lang, sagot ni Gab. Eksaktong pagkatapos niyon, tumunog ang telepono ni Len. Ang tawag ay galing sa ospital. Sa kabilang linya, ang boses ng doktor ay nanginginig. "Mrs. Valderrama, kailangan niyo pong bumalik dito ngayon din. Nagkaroon ng komplikasyon sa puso ni Tala
Habang nasa gitna ng operasyon, kailangan namin ang desisyon nyo sa susunod na 5 minuto. Ang bawat pintig ng orasan sa pasilyo ng ospital ay tila isang martilyo na dahan-dahang dumuurog sa natitirang lakas ni Len. Nakatayo si Len sa tapat ng malaking salamin ng operating room. Ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na material nito, habang ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Ang amoy ng rubbing alcohol at ang malansang amoy ng takot ay tila naging bahagi na ng kanyang paghinga. Sa loob ng 5 minutong ibinigay ng doktor, kailangang magdesisyon si Len. Ituloy ang isang mapanganib na pamamaraan upang ayusin ang pumutok na ugat o hayaan ang kalikasan na magpasya. Attorney Gab, hindi ko alam kung tama ba ito. Bulong ni Len. Ang kanyang boses ay parang isang tuyong dahon na madaling mabuhay sa hangin. Paano kung sa desisyon ko ay tuluyan siyang mawala? Hinawakan ni Gab ang nanginginig na kamay ni Len. Ang init ng palad ng abogado ay tila nagbigay ng dumadaloy na lakas sa kanyang mga ugat. Len, naniniwala ako sa laban ni Tala. Gaya mo, hindi siya susuko. Pirmahan mo na. Hayaan nating gawin ng mga doktor ang lahat. Sa gitna ng panginginig, pinirmahan ni Len ang dokumento. Ang bawat kurba ng kanyang panulat ay tila isang panalangin na isinulat sa tubig. Pagkatapos niyon, ang tanging nagawa niya ay maghintay. Ang gabi ay lumalim at ang ingay ng ospital ay unti-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Makalipas ang 4 na oras, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Santos, bakas ang matinding pagod sa kanyang mukha. Tinanggal niya ang kanyang surgical mask at tumingin ng diretso kay Len. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Len. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw, naghihintay ng hatol. Mrs. Valderrama, matagumpay ang operasyon, ligtas na ang anak mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na pagbuhos ng ulan sa gitna ng tuyong lupain. Napaluhod si Len sa sahig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa matinding pasasalamat na hindi na kayang dalhin ng kanyang katawan. Ang kanyang mga hikbi ay pumuno sa pasilyo, mga luhang puno ng ginhawa at pag-asa. Pagkaraan ng 2 araw, inilipat na si Tala sa isang private room. Ang liwanag ng araw na sumisilip sa bintana ay tila humahaplos sa maputla pa ring mukha ng bata. Dahan-dahang imulat ni Tala ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang ina na kasalukuyang nag-aayos ng mga sariwang bulaklak sa gilid ng kanyang kama. Mama, ang mahinang tinig ni Tala ay tila isang napakagandang musika sa pandinig ni Len. Mabilis na lumapit si Len at hinagka ng noo ng anak. Nandito lang si Mama, baby. Hindi na kita iiwan. Wala nang mananakit sa atin. Ito na pinakaaasam ni Len. Ang makitang muli, ang ningning sa mga mata ng kanyang anak. Ang maramdaman, ang init ng balat nito na malayo na sa panganib. Sa sandaling iyon, tila ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-aapi ni Dante at Aurora ay unting naglaho sa kanyang alaala. Pumasok si Gab sa silid, bitbit ang ilang prutas at isang maliit na stuffed toy para kay Tala. Nakita niya ang mag-ina na nagtatawanan ng mahina, isang eksenang puno ng paghilom. Tumayo si Len at lumapit sa abogado. Attorney, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na kaming bukas na inaabangan. Tapat na wika ni Len. Wala iyon, Len. Deserve mo ang kaligayahan na ito. Sagot ni Gab. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Len nang may lalim na higit pa sa pagkakaibigan. Nga pala, tungkol sa kaso, nailipat na ang lahat ng pondo sa pangalan mo at ni Tala. Si Dante ay kasalukuyan ng nagsisimula ng kanyang sentensya at si Miranda ay nahaharap sa mahabang panahon sa likod ng rehas. Wala na silang magagawa pa para guluhin kayo. Tumingin si Len sa labas ng bintana. Tanaw niya ang asul na langit at ang malayang paglipad ng mga ibon. Ang bagong bukas ni Tala ay nagsimula na.
at kasabay nito ang muling pagsilang ng kanyang sariling dangal. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, may isang liham na naiwan sa lamesa ni Len, isang liham na may tatak mula sa bilangguan, at ang nakasulat sa labas ay tila isang babalang, hindi pa tapos ang lahat. Ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagtakas mula sa sakit, kundi sa pagbangon ng may dangal mula sa mga abo ng iyong nakaraan. Ito ang kaisipang yumayakap kay Len habang nakatayo siya sa harap ng isang bagong gusali sa gitna ng bayan. Wala na ang amoy ng luma at madilim na apartment. Pinalitan ito ng halimuyak ng bagong pintura at mga sariwang bulaklak. Sa itaas ng pinto, nakasabit ang isang karatula na may nakasulat na Talas Delights at Catering Services. Hindi lang ito isang negosyo para kay Len. Ito ang simbolo ng kanyang muling pagsilang bilang isang babaeng hindi na kailanman paaapi. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang buksan niya ang selyo ng liham na kanina pa nakapatong sa kanyang mesa, ang liham mula sa bilangguan. Sa loob ng puting papel, ang mga sulat kamay ni Dante ay tila mga bakas ng isang taong pilit na humahabol sa isang panahong lumipas na. Len, hindi ko inaasahang babasahin mo ito. Gusto ko lang malaman mo na araw-araw kong dinadala ang bigat ng aking mga nagawa. Ang bawat rehas na nakikita ko ay paalala ng bawat luhang pumatak sa iyong mga mata. Patawarin mo ako, hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil gusto kong magkaroon ka ng kapayapaan. Sabihin mo kay Tala na mahal siya ng kanyang papa, kahit wala na akong karapatang tawagin ang sarili ko sa pangalang yon. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Len. Walang galit, walang poot. Tanging isang malamig na katahimikan ang naramdaman niya. Dahan-dahan niyang itinupi ang liham at inilagay ito sa loob ng isang drawer. Hindi siya nagmamadaling magpatawad, ngunit hindi na rin siya nakakulong sa galit. Ang kanyang dangal ay hindi na nakadepende sa validation ni Dante. Samantala, sa isang maliit at liblib na subdibisyon, nakaupo si Doña Aurora sa isang lumang silya sa tapat ng isang maliit na bintana. Ang dating reyna ng mansyon ay nakatira na lamang sa isang hamak na paupahan. Wala na ang mga katulong na naghihintay sa kanyang bawat utos. Wala na ang mga kaibigang socialite na dati ay nakapaligid sa kanya. Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng sarili niyang mga ubo at ang anino ng kanyang nakaraan. Narinig ni Aurora ang balita tungkol sa tagumpay ni Len. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa isang lumang litrato ni Dante noong bata pa ito. Napagtanto niya na sa kanyang paghahangad na protektahan ang kanilang pangalan, siya mismo ang sumira sa pundasyon ng kanilang pamilya. Ang hiya na kinatatakutan niya ay naging kaisa-isa niyang kasama sa kanyang pagtanda. Bumalik ang eksena sa catering shop ni Len. Dumating si Gab, dala ang isang maliit na ribbon para sa grand opening. Ang slow burn na pagtingin sa pagitan nila ay mas lalong tumindi. Hindi na sa gitna ng kaba at takot, kundi sa ilalim ng liwanag ng isang bagong simula. "Handa ka na ba, Len?" tanong ni Gab. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. "Handang-handa na, attorney," sagot ni Len. Tumingin siya kay Tala na kasalukuyang masayang naglalaro sa isang sulok, malusog at puno ng buhay. Ang bawat ngiti ng bata ay tila isang medalya ng tagumpay sa dibdib ni Len. Ito ng kanyang pagbangon. Ang maramdaman na ang kanyang mga kamay, na dati ay marunong lang magplansa at maglinis para sa iba, ay ngayon ay humahawak na sa sariling kapalaran. Ang bawat haplos niya sa kagamitan sa kusina ay may kasamang pagmamahal at pag-asa. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, lumapit si Tala sa kanya at may iniabot na isang maliit na recorder. "Mama, may nag-iwan po nito sa labas ng pinto kanina," sabi po. "Para sa inyo." Nagtaka si Len at pinindot ang play button. Ang boses na narinig niya ay hindi kay Dante at hindi kay Miranda.
Isa itong boses ng isang babae na tila nanggagaling sa kabilang panig ng mundo. Isang boses na nagpabilis muli sa tibok ng puso ni Len. Len, akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang nasa kulungan sila? Mag-ingat ka dahil ang tunay na may-ari ng perang kinuha ni Dante ay darating na para bawiin ang sa kanya. At sisiguraduhin kong pati ang buhay ng anak mo ay magiging kabayaran. Nabitawan ni Len ang recorder. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila isang hudyat na ang kapayapaang akala niya ay nakuha na niya ay isang panimula lamang ng isang mas malaking Ang bawat paglubog ng araw ay hindi tanda ng pagtatapos, kundi isang pangako na bukas ay may panibagong liwanag na darating upang dilaan ang bawat sugat ng kahapon. Isang taon na ang lumipas mula nang yanigin ng daluyong ng pagtataksil at panganib ang buhay ni Len. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng kanyang sariling hardin sa likod ng kanyang catering shop habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na sabay-sabay na namumukadkad sa ilalim ng gintong sinag ng dapit hapon. Wala na ang bakas ng putik sa kanyang mga paa at ang kanyang mga palad na dati ay puno ng sugat mula sa pantalan ay ngayon ay malambot na, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang banta na narinig niya sa recorder noong nakaraang taon ay hindi nagtagumpay. Sa tulong ni Gab at ng batas, napatunayan nilang ang mga banta ay nagmula lamang sa mga huling galamay ni Miranda na pilit na nangingikil. Sa huli, ang katotohanan ang nagsilbing kuta ni Len. Ang mga taong nagtangkapang sumira sa kanyang kapayapaan ay tuluyan ng nabaon sa limot ng batas. Dahan-dahang lumapit si Tala kay Len, bitbit ang isang maliit na basket ng mga sariwang prutas. Ang bata ay mukhang napakalusog na ngayon. Ang bawat takbo nito at ang malakas na tunog ng kanyang pagtawa ay tila isang himala na araw-araw na ipinagpapasalamat ni Len. Ang peklat sa dibdib ni Tala mula sa operasyon ay hindi na isang tanda ng sakit, kundi isang medalya ng kanyang katatagan. Mama, tignan mo po, ang lalaki na ng mga pinitas ko. Masayang sigaw ni Tala. Yumuko si Len at hinalikan ang pisngi ng anak. Napakagaling naman ng baby ko. Sige na, dalhin mo na yan sa loob at hihintayin natin si Tito Gab mo para sa hapunan. Habang pinapanood ni Len ang pagtakbo ng anak papasok sa bahay, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang matatag na hakbang ng sapatos sa damuhan ay sapat na upang malaman niyang narito na ang lalaking hindi siya iniwan sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi. Napakatahimik yata ng hapon na ito, Len. Wika ni Gab habang tumatabi sa kanya. Ito ang katahimikang matagal kong hinangad, Gab. Ang katahimikang walang kasamang takot. Sagot ni Len. Tumingin siya kay Gab at sa unang pagkakataon, ang kilig na nararamdaman niya ay hindi napigil. Hinawakan ni Gab ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay naglapat nang may pag-unawa na higit pa sa anumang salita. May balita ako mula sa abogado ni Dante, marahang sabi ni Gab. Tinanggihan ng korte ang kanyang motion for parole. Mananatili siya sa loob ng marami pang taon. At si Doña Aurora, ayon sa report, dinala na siya sa isang pasilidad dahil sa lumalalang kondisyon ng kanyang isipan. Paulit-ulit daw niyang tinatawag ang pangalan mo at ni Tala. Humihingi ng patawad. Napahinga ng malalim si Len. Tinanong niya ang kanyang sarili. Napatawad na ba niya ang mga ito? Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo, kundi isang proseso. Napatawad na niya ang sarili niya sa pagiging mahina noon. Napatawad na niya ang tadhana sa mga pagsubok na ibinigay nito. At para kay Dante at Aurora, hindi nagalit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na awa. Pinakawalan na niya ang bigat ng kanilang mga kasalanan upang hindi na siya muling mahila pababa. Ang kapayapaang nararamdaman ni Len ngayon ay hindi dahil nawala na ang lahat ng problema, kundi dahil alam na niya kung paano harapin ang mga ito ng may dangal.
Ang kanyang pagbangon ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga kababaihang minsan ng minaliit, inapi, at ninakawan ng boses. Salamat, Gab. Salamat sa lahat. Bulong ni Len habang idinidikit ang kanyang ulo sa balikat ng abogado. Wala iyon, Len. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagsasama sa saya, kundi sa pagtayo sa tabi ng isa't isa kapag ang buong mundo ay gumuho na. Sagot ni Gab bago niya maranghalikan ang noo ni Len. Habang unti-unting lumulubog ang araw, naglalatag ng kulay rosas at lila na kumot sa kalangitan, nalaman ni Len na ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa huling patak ng luha. Ito ay tungkol na sa unang patak ng ulan na nagbibigay buhay sa isang bagong pananim. Ang bagong pahina ng kanyang buhay ay nakasulat na sa bawat ngiti ni Tala, sa bawat tagumpay ng kanyang negosyo, at sa bawat haplos ng isang bagong pag-ibig na tapat at totoo.